Sa panahong puno ng ingay at intriga, kailangang may boses na matapang, makatotohanan at may puso para sa bayan. Dito, bawat isyu binubusisi, bawat balita nililinaw, at bawat boses ng Pilipino ay pinakikinggan. Ito ang Inggoan News Commentaries. Balitang may puso, komentaryo, may katotohanan. Bawat sulok ng ating bayan, tinig ay maririnig. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome po kayong lahat dito sa ating programa, ang Inggoan News Commentaries. Ito po ang inyong host for today, DJ Sam at your service. Binabati po namin ng magandang araw ang lahat ng mga estudyante, mga professionals, mga manggagawa at mga drivers. Siyempre, hindi mawawala sa ating listahan ng mga OFWs na mga bagong bayani ng ating bansa sa makabagong panahong ito. At siyempre, isama na natin ang mga senior citizens na ang tanging bisyo lamang ay manood ng mga balita at makinig ng mga kundiman sa radyo. Masayang araw po mga lolo't lola natin dyan. Binabati din po natin ang mga nagse-celebrate ng kanilang mga birthday ngayon. Happy birthday po! Maging ang lahat ng mga nagse-celebrate ng kanilang mga anniversary, monthsary, at weeksary. We wish you all at po mga kababayan namin. Ngayon po ay araw ng Lunes, Oktubre 6, 2025 at ito po ang ating headlines sa araw na ito. Pansamantalang nakahinto ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa mga maanumalyang flood control projects. Senator Riza Hontiveros iginiit na wala siyang nilabag na batas at wala rin di umano siyang project insertion sa BICAM para sa 2025 National Budget. Representative Ungab hinarang ang pagbawas ng budget para sa Office of the Vice President ng mga kapwa niya mambabatas. Senator Marcoleta may sagot hinggil sa pahayag ni Senate President Soto patungkol sa Senate insertions para sa 2025 National Budget. Regal Oliva may komento sa mga nagdi-discredit kay Senator Marcoleta. At Iglesia ni Cristo, tuloy-tuloy ang isinasagawang repacking ng mga relief goods na ipapadala sa mga nasalanta ng lindol sa Northern Cebu. At iyan ang ating mga headlines ngayon, mga kababayan. Pero bago natin simulan ang pagtatalakay sa mga maiinit na mga balitang ito, ay may inihanda po kaming inspirational song para hindi po tayo matangay ng agos ng masidhing damdamin at para manatili po sa atin ang kapayapaan sa ating mga puso't isipan. Halina't pakinggan po natin ito. Kapag ang puso'y puno ng pangamba at ang daan ay di ko na makita, sa iyong mga kamay ako'y payapa. Ikaw, O Ama, ang aking sandigan. Sa gitna ng unos na nararanasan, tinig mo, Ama, ang aking kalakasan. Pag-ibig mo laging nais maranasan, sa piling mo, Ama, lubos ang kagalakan. Ikaw ang kapanatagan, Ama, sa bawat luhat dusa ng kaluluwa.
kapahingahan, sa iyo lamang ako magtitiwala. Kung ako'y madapa at manghina, ikaw ang siyang magpapasigla. Sa katahimikan, tinig mo ang gabay, ikaw Ama, ang kapahingahan ng buhay. Kung minsan ako'y napalayo sa'yo, pag-ibig mo'y di pa rin nagbabago. Lubusan mo akong pinatawad at nagmahal ng buong puso't katapatan. Ikaw ang kapanatagan, Ama, sa bawat luhat dusa ng kaluluwa. Ikaw ang sandigan at kapahingahan, sa iyo lamang ako magtitiwala. Kung ako'y madapa at manghina, ikaw ang siyang magpapasigla. Sa katahimikan, tinig mo ang gabay, ikaw Ama, ang kapahingahan ng buhay. Ikaw ang kapananatagan, Ma, sa bawat luhat dusa ng kaluluwa. Ikaw ang sandigan at kapahingahan, sa iyo lamang ako magtitiwala. Kung ako'y madapa at manghina, ikaw ang siyang magpapasigla. Sa katahimikan, tinig mo ang gabay, ikaw Ama, ang kapahingahan ng buhay. Sa bawat luhat dusa ng kaluluwa, ikaw ang sandigan at kapahingahan, sa iyo lamang ako magtitiwala. Kung ako'y madapa at manghina, ikaw ang siyang magpapasigla. Sa katahimikan, tinig mo ang gabay, ikaw Ama, ang kapahingahan ng buhay. Sa iyong mga bisig ako'y payapa, ikaw Ama, ang aking kanlungan. Ayan, napakaganda at very relaxing and inspiring ng kantang ito mga kababayan. Sana'y makapagbigay po ito sa inyo ng inspirasyon ngayong araw na ito. Mamaya po ilalagay natin sa playlist ng kantang ito para madali nyo lang pong balikan kung sakaling magpapatugtog po kayo. Bueno, tuloy na po tayo sa ating mga balita ngayong araw na ito. Bibitiw na bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Pro Tempore Ping Lacson. Batay sa pahayag mula sa opisina ni Lacson, gagawin niya yan matapos ipahayag ng ilan niyang kasamahan sa Senado ang kanilang pag-aalinlangan sa isinasagawang investigasyon ukol sa mga maanumalyang flood control projects. Naniniwala raw si Lacson na maayos niyang hinawakan ang mga pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Pero meron aniyang nanggugulo. Gayunman, ibang usapan daw kung ang dismayado sa komite ay mga kapwa-senador. Kung mayroon sa kanila walang tiwala, then hindi naman ako ganun kamanhid para hindi ko maramdaman yon dahil nga nakapag-express na sila ng disappointment. At kung ang dahilan ay dahil meron nasa sangkot, meron mga pangalan ng aking mga colleagues na nababanggit. Sabihin na natin, dating Senate President Escudero, si Senator Estrada, Senator Villanueva, ang tingin nila, bakit ang pinupuntirya, rightly or wrongly, at sasabihin ko, false yung narrative na nasusundan na pinupuntirya ko lang yung aking mga kasamaan at iniiwas ko doon sa sinasabing mismo mga arkitekto ng lahat ng ito na sina dating Speaker Romualdez at dating Congressman Saldico. Well, I'm telling you, that's a false narrative.
Sabi pa ni Lacson, walang katotohanan ang alegasyon ng netizens na itinigil umano ang investigasyon ng Senado dahil nabanggit sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at ang anilay pagdiin ng komite sa mga senador na idinawit ng resource person sa flood control kickbacks. Pinabulaanan din ni Lacson na nagpapapogi siya sa mga pagdinig. Last term na raw niya ito, hindi na niya kailangan ng political capital. Para sa bayan na nga lang ito, parang ito na lang yung balik utang na loob ko sa pagkatagal-tagal ko ring na ginugol na panahon bilang public servant, mga basing na nakukuha ko. Pero sige lang, hindi naman ako nadidistract doon. Pero pagka yung mga colleagues ko na nagpapahayag na hindi na sila happy o kaya disappointed sila, ibang usapan yon. Kasi nga, sila yung nag-elect sa akin. At sila nag-elect ng lahat ng chairpersons ng lahat ng komite. So pag majority sa kanila, wala nang tiwala, what is left for me to decide on or to do except magbitin na bilang chairman. Hindi naman aniya nangangahulugan na kung magbitiw siya sa komite, titigil na ang laban niya kontra korupsyon. Kailangan munang i-manifest ni Lacson ang kanyang pagbibitiw sa plenaryo. Pagkatapos ay maghahalal sila ng bagong chairman. Bago inanunsyo ang pagbibitiw, kinansela ni Lacson ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa katiwalian sa flood control projects na nakaschedule ngayong linggo dahil nakiusap aniya si Senate Finance Committee Chairman Senador Win Gatchalian na i-prioritize ang budget deliberations. May hinihintay din daw silang dokumento galing sa ibang ahensya. Pero paglilinaw ni Lacson, hindi pa tapos ang kanilang investigasyon. Kasama pa raw sa mga iimbitahan nila sina Romualdez at Co. Pinatawagan ko yung DOJ kung totoo bang merong tell-all affidavit yung mga diskaya. Pareho ang tugon, hindi available at yung sa executive judge pinadala sa NBI pa yung specimen signatures ni Atty. Espera, kaya mga kulang daw 1 linggo bago lumabas yung resulta. Ganun na din DOJ, medyo parang vacillating yung mag-asawa at hindi raw talaga definite kung talaga magte-tell all o hindi. Nananatiling suspended until further notice kasi hindi natin alam kung kailan magkakaroon ng puwang. Sa panawagan ng ilan na ipaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ang investigasyon sa flood control anomalies. That's also one option. Pero sa tingin ko, lalo nang mapapasama yung perception sa Blue Ribbon Committee. Tsaka sa inyo, sir. Napasok na, nabanggit na yung pangalan ni dating Speaker Romualdez at meron nang lumalabas na malinaw na ebidensya kasi corroborated na mga records yung kay ex-Congressman Zaldico, lalo pangit namang ite-terminate. Di lalo nang nabuo yung suspicion, na-reinforce pa yung suspicion na talagang pinoprotektahan namin yung dalawa. Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ni dating Senate President Escudero? Makokontrol ko ba yung nagbanggit ng pangalan ng 3 kong dating kasamahan at kasamahan sa ngayon? Kung saan kami dadala na ebidensya, dito kami pupunta. Iginiit ni Senator Risa Ontiveros na wala siyang budget insertion sa gitna ng mga alegasyong may isiningit umano siyang bilyong-bilyong pisong pondo sa 2025 national budget. Sa kanyang social media post, sinabi ni Ontiveros na lahat ng mga minungkahi niyang amyenda sa budget ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan ng Senado. Wala raw siyang BICAM insertion. Dagdag pa ni Ontiveros, hindi nga siya noon pumirma sa BICAM at isa rin sa mga bumoto laban sa pagpasa ng 2025 budget report. Lumutang ang alegasyon laban kay Ontiveros sa isang radio show kung saan sinabing 3 billion pesos umano ang isiningit na pondo ng senadora. This is only a manifestation. I respect the views and opinions of my colleagues and I salute my good friend Congressman Irise for taking the road of statesmanship a bit further. Mr. Speaker, the budget of the Office of the Vice President had suffered so much reductions in 2024 and in 2025. Drastic reductions. I was a member of the previous Congress, the 19th Congress, and even there were two occasions that we were even debating at the committee level to the point of heated debates
perhaps altercation, to the point of this representation and the former congressman, now Senator Dante Marcoleta. We were debating at the Appropriations Committee level because during the time they were not willing to grant the traditional parliamentary courtesy deserving a higher or co-equal office of government. Mahaba yung discussion. 26 out of 27 departments were mangled beyond recognition. Isa lang ang hindi ginalaw, DBM. Bakit ang lakas ng DBM? 26 were mangled. Dagdag, bawas. At saka, yung program appropriations nilipat ang program including the foreign assisted projects. At saka, yung fiscal space na naiwan, pinalitan ng mga priority pet projects na wala man lang sa National Development Plan ng ating Republika ng Pilipinas. Pet projects inserted. That's why in this rostrum, I said last August 4, the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed by this Congress and perhaps by the entire Philippine history. Ginalaw, program appropriations, and program appropriations may ongoing releases pa. Alam niyo kung anong worry ko? For us, legislators, even the executive, must consider that the number one priority of the Constitution says that education will be given the priority and the highest budget year per year. Sa 2025 budget, nahabol ng DPWH ang total infrastructure budget. Kahit ano pang sasabihin nila at binago yung composition, still malaki pa rin ang infrastructure budget kaysa education sector. And they are still releasing from unprogrammed funds. Mas lalong lumaki yung gap between infrastructure and education. Ladies and gentlemen of this House, it is our duty, it is our obligation to keep track, mabantayan yung budget because education is the number one priority of the Republic of the Philippines. Iniwan na ng budget ng infrastructure. Highly questionable pa kasi yung mga releases ang malalaki. Flood control projects. Where can we get respect from that? Ladies and gentlemen of this House, my personal, yes, OBP, what I am saying is the budget process. How will we get respect? That's why the chairman, Madam, the Appropriations Committee, this Congress have a very big role to perform, to correct the image, to correct the impression. We must be able to come up with an honest-to-goodness budget for 2025. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Speaker. Nagkaroon na nga ako ng masamang impresyon na ang institusyon ay ginagamit tungkol sa insertion. Sapat ang akala nyo, insertion ay mali, pero sabi mo naman, ngayon hindi mali. Ba't mo tinanggihan? Bakit nag-disclose ng ganun si Senator Ping kung wala naman palang problema doon? Ba't kinakailangan pa niyang sabihin, insertion, sabi niya, is threatening our economy. Kinakailangan sa plenaryo mabusisian at bakit yan ay pinayagan. Yung salitang yun, bakit yan ay pinayagan? Ibig sabihin, bawal pala yan? Oo nga. So, ba't ka magpapaliwanag ngayon, although late na in the day, sapagkat na-unsettle na yung mga kasama mo eh. Oo. Hindi mo nyo ako dapat na ipaliwanag to? Ba't nangyayari ito? Kasi ang offer kay Tito Sen, di ba Sen? 500 Oh, yung kapwa ninyo ako action, kayong dalawa, you are sending a mixed message to our people. Yun ang pinaka-bood ng aking, kinakailangan natin, magkaroon tayo ng clarity rito. Ang insertion ba masama o mabuti? Kung masama, ba't mo tinatanggihan? Kung masama,
Okay, bakit sabi mo part ng regular process at hindi mo siya tinanggap? Dapat na bahala yung mga kasama natin. Hindi naman, wala naman palang problema diyan. O ngayon, ang sinasabi niya, bago natin i-refer yung privilege speech ni Senator Marcoleta, ay gusto ko munang magpaliwanag doon sa kanyang mga pinagsasabi. Una, sabi niya... Sino po ito? Si Senador Ping na po ito? O si Senador Soto? Senate President Soto? Senate President. Okay kasi po. siya yung presiding presiding officer. Una kanya, dapat sana nag-deliver ka ng privilege speech. Nandito sana si Senator Ping. Opo. Una, hindi ako pwedeng sumagot sa kanya kasi ayaw niyang bumaba. Dapat sana siya ay bumaba para mag-usap kami. Kasi siya presiding officer that time. Hindi tayo, gusto ko sana sabihin sa kanya, kaya ako siya tinitingnan, kahit hindi ako may kibo, tinitingnan ko siyang mabuting ganyan. Sinesend ko yung message sa kanya. Opo. Mr. President, kung gusto mong sagutin ako, ang parliamentary practice po, kailangan po kayo ay tawagin nyo si JB. Sa podium. Tawagin nyo po yung majority leader, magpalit muna kayo. Kayo pong bumaba rito para mag-usap. Para kayo pong sasagot. Sasagutin ko po kayo. Yun ang reglamento pala. Okay. Alam niya yun di ba? Opo. Nagtagal naman siya doon. Siya nga rin po pinakamatanda. Kasi ako, ginagalang ko lahat ng natin, ang procedure. Kaya hindi ako sumagot sa kanya kasi nakaharap siya Presiding. Siya yung presiding. Ayoko sumagot sa kanya because he's the presiding officer. Yes. Kaya ako siya tinitingnan, hindi ako sumasagot. Iniintay ko na maunawaan niya na kinakailangan bumaba siya para siya sumagot. Okay. So, pero ituloy natin yung sinabi niya, kinakailangan nga niya, nandito si Senador Ping nung nag-privilege speech ka. Kung halimbawa kaya bumaba siya, ito yung sasagot ko sa kanya. Okay. Your Honor, hindi ko po tungkulin. Wala po akong obligasyon na sabihan ko kayong lahat na ako'y magpi-privilege speech. Kailangan po nandito kayong lahat. Huwag kayong aalis magpi-privilege speech ako. Wala pong ganon. Walang ganon, tama. Hindi mo pwedeng pigilan. Wala po akong karapatan. Una, wala akong karapatan. Pangalawa, wala po akong obligasyon na sabihan kayo. Nasa inyo po yun kasi nakalagay naman po sa agenda na magpi-privilege speech ako. Ang ibig sabihin yan, ayaw po niya akong pakinggan kaya siya umalis, di ba? Tama. Yun sana sasabihin ko sa kanya. Kaya lang, hindi ko na nasabi kasi nga, nandun siya sa taas Di ba? Pero kung bumaba siya, yung kagad na sasabihin ko. Okay. Pangalawa, hindi po niyo ako kasi pinagbigyan na ako na munang mauna. In the aftermath of the Senate's move to archive the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, we suddenly see the revival of old allegations, this time aimed squarely at Senator Rodante Marcoleta. Vera Files, through a commentary, insinuates that Marcoleta was part of the so-called Napolists, the alleged roster of lawmakers implicated in the PDAF scam by Janet Napoles. But let us be precise. Nowhere in any of the Napolists circulated by Janet Napoles was the name of Senator Marcoleta included. What exists is a 2013 Commission on Audit Special Audit Report on PDAF for COA's constitutional mandate under Article 9, Paragraph D, Section 2 of the 1987 Constitution, which initially flagged certain releases tied to his PDAF allocations. However, in due course, COA lifted the disallowances after compliance was shown. That is final administrative record. This is a crucial distinction in law. Audit observations and disallowances are not equivalent to criminal liability. Under the principle of nelium crimen sine lege, no one can be punished unless the law defines the act as an offense. And under the 1987 Constitution, Article 3, Section 14, Paragraph 2, in all criminal prosecutions, the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved. In Marcoleta's case, there has been no prosecution, much less conviction. So why is his name being casually thrown around the same breath as Napoles?
Is it mere coincidence that just after Vice President Sara's impeachment was put to rest, a distraction issue emerges to taint a senator's credibility? Or is this an exercise in innuendo that disregards constitutional protections of fairness and due process? Even the Verifiles piece hides behind a disclaimer. The views in this article do not necessarily reflect the position of the outlet. Yet, the act of publishing and sharing it on public platforms already carries the weight of influence. Disclaimers do not erase the damage of misleading impressions. In fact, under Article 19 of the Civil Code, every person must act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Media entities are not exempt. Here is the bottom line. Senator Marcoleta has not been convicted, indicted, or even charged for plunder or PDAF-related scams. His record reflects that while his PDAF was questioned, it was ultimately cleared. Beyond that, in every legislative inquiry and floor debate, Marcoleta has displayed diligence, study, and substance. You may debate his positions, but you cannot dismiss the objectivity and rigor he brings as a lawmaker. To continue smearing him with allegations and unsupported by evidence is not only unfair, it undermines constitutional due process and erodes the integrity of public discourse. And if truth really is the business of journalism, then this is where truth must prevail. Another day, another regal. Nagpapatuloy ang isinasagawang pagre-repack ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo sa Cebu City ng mga relief goods na ipapamahagi sa mga residente na naapektuhan ng 6.9 magnitude na lindol sa lalawigan. Mamimigay po sa lalong madaling panahon ng mga relief goods ang Iglesia ni Cristo sa Bogo City at iba pa mga apektadong lugar. Ayon kay Noe Masaba, isa sa mga nag-volunteer sa repacking, hindi nila ramdam ang pagod at puyat sa pagre-repack ng libo-libong bags ng relief goods na ipapamahagi sa mga apektado ng lindol. Masaya po kahit sa ganitong pagkataon po ay kami po ay nakakatulong man lang sa ibang tao. Kahit kami ay ganito, tumutulong din na mag-repake. Parang masaya po talaga kaming gumagawa po para po doon sa nangailangan po. At yan po ang lahat ng mga balitang nakalap natin online mula sa mga prestihiyosong networks sa YouTube. So dito na po nagtatapos ang ating pagtatalakay sa araw na ito. Hanggang bukas po mga kababayan sa parehong oras. At ito po si DJ Sam at ito ang Ingo News Commentaries at your service. Sigaw mga ng tao sa politika o sa awiting makabayan. Ingo News Commentaries, ito'y maaasahan. Katotohanan, katarungan, ito ang aming paninindigan. Mga awitin, mga dalangin, liwanag sa gitna ng dilim. Ingo News Commentaries, tinig ng bayan, tinig ng lahi. Mula sa balita sa inspirasyon, kami aakay sa bagong misyon. Ingo News Commentaries, kasama ka sa bawat yugto ng kasaysayan. Sa boses ng katotohanan, magtatagumpay ang sambayanan.